Anong maitutulong namin sa inyo? Hindi matahimik ang aking anak. Hindi matapos-tapos ang kanyang pagluha kahit nasa ataol na siya. At maging sa panaginip ko, paghihirap at sama ng loob ang ipinakikita niya. Gusto niyang maghiganti. Maghiganti? Sa mga tao naging dahilan ng kanyang kamatayan. Namatay sa bangungot si Yasi. Kanino siya maghihiganti? Erneng, lumabas man sa autopsy report ng medical legal at sa investigasyon ng mga otoridad na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Pero hindi kami naniniwala. Oh, kayo na ang nagsabing walang foul play sa pagkamatay ni Yasi. Pinagdududahan niyo ba ang resulta ng investigasyon? Hindi. Dahil posibleng yun ang totoo. Kung ang pagbabasehan ay ang kakayahan natin bilang mga normal na tao na alamin ang katotohanan. Pero may mga nangyayaring misteryo na mahirap ipaliwanag ng pangkaraniwan. At yun ang posibleng naganap na kailangan natin tuklasin. Pero... Benny! Ano yun? Si Carlo yung sumigaw. Ay, halika. Puntahan natin siya. Baka kung anong nangyayari sa kanila. Benny! Benny! Ano nangyayari Carlo! sa kanya? Bakit ka sumigaw? Si Benny! Bakit? Hindi na siya humihinga. Ano? Ano? Patay na ang kaibigan ko. Oh, Diyos ko. Ganyan din ba ang nangyari sa anak ko? Ay, Biglang namatay dahil sa bangungot? Dalawa na silang napatay. Dahil sa bangungot. Dito, sa bahay ninyo. Loreto, Selma. Ngayon, sabihin niyo sa amin, nagkataon ba ang lahat ng ito o totoo may hiwagang nangyayari sa bahay na ito? Carlo, ano ito? Ano yung nasa tabi ni Benny? Basag na baso at papel na ginagamit sa Spirit of the Glass. Anong ibig sabihin nito? Bakit mayroon kayo nito? Bakit? Alexa, Wala na si Penny, ang kaibigan natin. Namatay din siyang katulad na pagkamatay ni Yasi. Kinuha na ng mga magulang ni Benny ang kanyang bangkay. Iniuwi na sa kanila. Carlo, At natatakot ako, Alexa. Baka ako nang kasunod. Dahil kaming dalawa ni Benny ang dahilan kung bakit namatay si Yasi. Dahil sa ginawa namin. kung natatakot ka, bakit hindi mo sabihin ng totoo sa mga magulang ni Yasi? Ipagtapat mo sa kanilang nangyari. Baka sakali mapatawad ka ni Yasi. Biglang humangin ang malakas at umaalulong ang aso. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin. Magbabayad ka! Ikaw na ang isusunod ko, Carlo! Yasi? Yasi, patawarin mo ako. Si Benny may kagustuhan ng lahat. At hindi namin sinasadya nangyari sa'yo. Kayo ang may kasalanan ng lahat. At magbabayad ka rin katulad ni Benny! Mamamatay ka rin, Carlo! Hindi! Hindi! Carlo, anak. Anong ginagawa mo dito sa kusina? Ang aga mo naman yatang nagising. At saka, ano yung nasa harap mo? Mga tasa ng kape. Huwag mo sabihin ikaw lahat ang uminom yan.
Hindi ako makatulog, ma. Ah, Ayoko matulog. bakit? Ayaw magyari sa akin nangyari sa mga kaibigan ko. Nakala ng lahat na matay sa bangungot. Pero ang totoo, nakatago ang isang lihim. Anak, Ayoko pang mamatay, ma. Carlo. Anong gagawin ko? Paano kung totohanin ni Yasi ang banta niya? Napapatayin niya ako. Si Yasi? Nagpakita siya sa akin. Sa amin ni Alexa. At pinagbanta niya ako. Naisusunod niya ako kay Benny. Oh, Diyos ko. Ano gagawin ko? Ano? May sasabihin ka sa amin, Carlo? Opo. May kaugnayan ba yan sa pagkamatay ng anak ko? Ni Yasi? Hindi lang sa pagkamatay ni Yasi. Kundi pati na rin ni Benny. Sige. Makikinig kami. Aling Selma. Mang Loreto. Namatay si Yasi hindi dahil sa bangungot. Kundi dahil siya ang kaluluwang pumasok sa baso. Nang maglaro kami ni Benny ng Spirit of the Glass. Ha? Paano nangyari yun? Magkakasama ho kami ni Yasi at Benny ng gabing yun. Pero unang nagpaalam ang anak niyo. Sabi niya, inaantok na daw siya. Pero kami ni Benny, itinuloy namin ang paglalaro. Akala namin, hindi yung totoo. Pero kapwa kami na-excite ni Benny nang gumalaw yung baso. At nalaman namin na Yasi ang kaluluwang pumasok. Saka naman namin narinig ang sigaw ni Alexa na humihingi ng saklolo. Pagpasok namin sa kwarto nila, wala na si Yasi. Kaluluwa ni Yasi? Ang natawag niyo? Nang hindi sinasadya. Noong una akala namin nagkataon lang nakapangalan niya. Pero nagpakita sa amin ng kanyang kaluluwa na umiiyak. Hanggang itong huli, pinagbanta niya ako. Sinabi niyang siya ang pumatay kay Benny at ako ang kanyang isusunod. Pero bakit niyo inilihim? Bakit hindi niyo sinabi ang totoo? Dahil ang alam namin magagalit kayo. At kami sisisihin niyo. Pero hindi po talaga namin ginusto ang lahat. Sinayang ninyo ang buhay ng anak ko. Kayo ang pumatay sa kanya. Mang Loreto. Dapat ka nga magbayad. Kayo ng kaibigan mo. Mga mamatay tao. Mga kriminal. Mga hayop. Hayop kayong lahat. Hindi mo sila masisisi. Nasayang ang buhay ni Yasi dahil sa ginawa niya. Nagsisisihan ko ng nagawa namin. Kaya ayos lang kung magalit man sila sa akin. Aalis na sina Mang Loreto at Aling Selma. Ipalilibing na raw nila si Yasi. Tama nang nalaman nila ang totoo. Alexa, gusto kong makita si Yasi. Gusto kong personal na humingi ng tawad sa kanya. Siguradong hindi papayag yung mga magulang niya. Tiyak, ipagtataboy ang kanila. Pumapayag ako. Aling Selma? Sumama ka sa amin ngayon. Pabalik na Maynila. At gusto kong personal na makita ang paghingi mo ng tawad sa aking anak. Sumama kayong dalawa ni Alexa.
Hayan si Yasi. Sige, lumapit ka. Kausapin mo siya. At humingi ka ng tawad sa kanya. Opo. Bakit may luha pa rin sa mga mata niya? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi pa rin siya natatahimik. Humihingi pa rin siya ng katarungan. Pero kung gagawin mo ang sinabi mo, Carlo, baka sakali, pumapayapa ng kanya mukha. Sige na, Alexa. Hayaan mo na muna si Carlo. Maupo ka na muna. Opo, Aling Selma. Carlo, doon na muna ako. Sige. Kayo, Aling Selma, iiwan niyo rin ako dito. Dito lang ako sa tabi mo. At katulad nga ng sinabi ko, gusto kong makita ng personal ang paghingi mo ng tawad sa kanya. Sige po. Simulan mo na. At sana sa gagawin mo, mapatawad ka ng anak ko. Nasa na si Carlo at si Alexa? Umalis na sila. Bumalik na si Carlo sa probinsya nila. Bakit nga pala pumayag ka na pumunta sila sa buro ni Yasi? Lalo na si Carlo. Para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng ating anak. At saka naisip ko, kasama din si Yasi na naglaro ng Spirit of the Glass. May pagkakamali din ng ating anak. Ang nangyari sa kanya ay posible ring nangyari sa mga kaibigan niya. Nagkataon lang siguro na kay Yasi yun nangyari. Nagawa na ba niya ang kanyang sinabi? Oo. Kung nagawa na niya, bakit ganon? Hindi pa rin tumitigil ang pagluha ni Yasi. Yun din ang tanong ko. Hindi kaya hindi siya pinakinggan ng anak natin? Hindi niya napatawad si Carlo? Masaya ka na, anak. Nakahingi ka na ng tawad kay Yasi. Opo, Ma. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nasabi ko na sa harap ng kanyang ataw lang dapat kong sabihin. Sana nga'y napatawad ka na niya ng lubusan. Siguro naman ho. Dahil totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Ngayon makakatulog na ako na mahimbing. Nang walang anumang iisipin. Matatahimik na rin ako. Ay, si Carlo di pa rin lumalabas ng kanyang kwarto. Abay, mag-aalmusal na. Gigisingin ko na nga lang. Pupuntahan ko siya sa kwarto. Napasarap yata ang tulog ng anak ko, ah. Abay, siguro bumawi dahil sa ilang araw niyang pagpupuyat dahil sa mga nangyari. Narito na ako sa harap ng kwarto niya. Carlo! Anak, gising na. Mag-aalmusal na tayo. Carlo! Aba, mukhang napasarap nga ang tulog. Dati naman isang katok at tawag ko lang, sumasagot ka agad. Papasok na nga lang ako. Carlo! Anak! Gising na. Carlo! Bakit hindi na siya? Hindi siya gumagalaw. Diyos ko, hindi na humihinga ang anak ko. Kanito, basag na baso. At ang kartolinang ginamit nila sa Spirit of the Glass, nasa kanyang tabi. Diyos ko, patay na ang anak ko. Carlo!